Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga mga kaibigan, nagtungo na nga po sa NBI itong si Senator Riza Hontiveros upang ireklamo ang tao sa likod po ng pagbaligtad ni alias Rene, mga kaibigan. So kasama po sa kanyang mga inireklamo ay ang mga vlogger, no, yung mga influencers, no. Kabilang sa mga ito ay sina Crisette Chu, Tio Moreno, Trixie Cruz Angeles, Attorney Trixie Cruz Angeles, Rob Rances, Jason Sas Rogando Sasot, Joey Cruz, Eric Celis, Boy Banat, no, Banat Bay. Ayan, Banat Bay pala. So ito po yung kanyang naging pahayag. Kasama din sa reklamo natin ang mga vlogger na sistematikong at dumagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff, tungkol sa Senado. No? So ilan sa kanila, ayun na nga po yung mga binanggit ko. As per the advice of my lawyers, the applicable crime is cyber libel. Bilang public officials, bukas ako sa lehitimong kritisismo. Pero hindi ako papayag sa panghaharas at mapanganib na kasinungalingan. Simula pa lang ito. Step 1 pa lang. At aabangan natin ang resulta nitong investigasyon kung ano pa ang dapat ikaso at sino pa ang dapat kasuhan. O diba, ang ganda ng kanyang pahayag, no? Simula pa lang daw ito. Tanungin po kita, Madam Riza Hontiveros. Noong panahon na gumagawa ka ng kwento upang wasakin, siraan itong sina Pastor Apollo Kibuloy at ang buong Kingdom of Jesus Christ. Noong panahon na nais mong mawasak ang kredibilidad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Vice President Sara Duterte, naisip mo ba, mga kaibigan, na ang pag-imbita sa resource person na siya alias Rene ay malaki ang magiging epekto nito sa buhay, sa personal na buhay o kahit sa pampublikong buhay ng mga taong idiniin mo sa Senado. Tuwang-tuwa ka na pinagpipiestahan ng maraming vloggers, maraming mga vlogger, mainstream media, at iba pang mga influencers. Diba? So, tuwan-tuwa ka, diba, na pinagpipiestahan diin na diin itong sina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte. Pero these people ay hindi po lumaban. Kahit wasak na yung kanilang pangalan, hindi po sila nagsalita. Wala pong pagrereklamong naganap. Pinabayaan lamang kayo sa gusto ninyong ipakita sa publiko. Tapos ngayon, isasama ninyo sa reklamo yung mga vloggers. There's no difference, no? Kung sino yung mga vlogger and blogger noong panahon po na sinisira at winawasak ninyo yung tatlong mababait na mga Pilipino, sila rin naman yung mga vloggers ngayong panahon na lumantad at bumaligtad na si alias Rene. So what's the difference? Tuwan-tuwa ka na yung mga vloggers, mga mainstream media ay kinakalat yung mga napapanood sa Senado nung mga oras na yon, nung mga linggong yon. Tuwan-tuwa ka na nasisira, pinag-uusapan laman ng mainstream media si Pastor Apollo Kibuloy.
laman ng mainstream media, si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte. Pero hindi mo naisip na baka nasira yung kanilang reputasyon, yung kanilang kredibilidad. Ni hindi mo pinayag, alam nyo yun, ni hindi kayo gumawa ng paraan, ni hindi ka gumawa ng paraan na sana ay hindi na isinapubliko yung ganitong usapin. Simple lang naman ang dahilan, ginamit mo ang Senado dahil gusto mong masira ang mga taong tumutulong, nagmamalasakit sa mga Duterte. Gusto mong wasakin yung kanilang makinarya, which is si Pastor Apollo Kibuloy. And fast forward, lumitaw si alias Rene, bumaligtad against you. Bumaligtad against you. Tapos, iiyak-iyak ka? Magrereklamo ka? Okay lang na magreklamo, pero anong kinalaman nitong mga vloggers na ito? Ikaw din naman ang may pasimuno. Kung hindi mo inimbitahan si alias Rene at hindi mo pinaharap sa Senado, walang pag-uusapan. Kahit lumantad yung alias Rene na yan, kung hindi ikaw yung unang nag-introduce sa kanya sa publiko, we really don't care. Diba? Pangalawa, tanungin lamang po kita kung malinaw po ba sa iyo kung ano ang trabaho ng isang senador o senadora. Kapag ikaw po ay nasa legislative agency of the government or legislative branch of the government, nang tumakbo ka sa pagkasenador, malinaw po ba sa iyo, Madam Senador, kung ano ang responsibilidad ninyo? Ano ba yung tungkulin ninyo? Di ba? Gumawa ng saligang batas. Mag-isip kung ano ba yung mga maaari ninyong tawag dito, balangkasin na saligang batas o mga batas. Nang inimbitahan mo po na humarap itong si alias Rene sa Senado, ano po bang panukalang batas ang nabuo mo? Ayan. Ano po bang batas o panukalang batas yung nabuo mo, nagawa mo sa paghatid ng mga impormasyon mula kay alias Rene? Diba, if I remember it correctly, si alias Rene ay tumestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, former President Duterte, and Vice President Sara Duterte. So lahat po ng mga masasama, lahat po ng hindi maganda laban sa mga taong ito ay napag-usapan po sa Senado. Pinagpiestahan din po ng mainstream media. Pinagpiestahan din po ng mga vloggers and bloggers. So, ano pong batas yung iyong nabalangkas? Ano pong batas ang iyong nabalangkas for that specific purpose? Siguro mga kaibigan, let us challenge the Senator Hontiveros. Wala kaming pakialam kung sino yung nasa likod ni alias Rene. We really don't care who's the person behind. Kung talagang confident ka na wala kang kasalanan, hindi ka nagbayad, diretsuhin mo si alias Rene. Kasuhan mo diretso. Bakit kailangan pa ng NBI kung pwede mo naman sabihan na pwede ka naman dumiretso sa Regional Trial Court, 'di ba? Sa Regional Trial Court ka dumiretso, kasuhan mo na kaagad si alias Rene. Wag ng NBI pa, the same. So, ganito yan.
Senator Risa Hontiveros, kung ikaw ay 100% na sigurado na ang nagsisinungaling dito ay si alias Rene, diretso ka na po saan ba nagsalita si alias Rene? O saan ba yung malapit, no? Saan ba yung Senate office? Sa Pasay. So kung ganyan mga kaibigan, Senator Risa, para maging mabilis ang lahat, dumiretso ka na kaagad sa Pasay Regional Trial Court. Gumawa ka na kaagad ng complaint affidavit. Siyempre, magsumiti ka doon ng iyong Certificate of Non-Forum Shopping. Kasuhan mo kaagad itong si alias Rene. Tapos, pag nagkapag-file ka na ng complaint affidavit, notarized Certificate of Non-Forum Shopping, ang susunod dyan ay i-assess po, no? Titignan po ng prosecutor, titignan po ng fiscal yung iyong complaint. Okay, pag tinignan po yan ng fiscal, i-assess po niya yan at titimbangin mabuti yung iyong reklamo. Dapat there is certainty of conviction. Yan po yung requirements. Dapat there is certainty of conviction. Kumbaga 90% sigurado ka na mayroong pagkakasala at maling nagawa itong si alias Rene. So, ito po yung una, step 1. Sumulat ka na ng complaint affidavit. Pangalawa, magpa-notarize ka na ng Certificate of Non-Forum Shopping. I-assess po yun ng fiscal o ng prosecutor. Pag na-assess na, patatawagin ka nila. Tatanungin ka nila kung sigurado ka na. No? Magte-take ka na ng oath na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, ganito po ang sasabihin sa'yo ng fiscal. Sasabihin niya sa'yo kung basura yung kaso mo o hindi. Kasi isa sa mga requirements kapag magpa-file ka ng kaso, ngayon there should be certainty of conviction. There should be certainty of conviction. Dati po kasi, kapag nagpa-file ka ng kaso, as long as meron tayong tinatawag na probable cause, ay okay na yun. Pwede ka nang magsampa ng kaso. As long as there is a probable cause. Posible. Diba? Dati yun. Kung sa iyong akala ay merong katotohanan yung iyong sinasabi, pwede kang magsampa ng reklamo. Noon yun. Pero ngayon, ang requirements na po, certainty of conviction. Ibig sabihin po, certainty of conviction. You must be certain. Dapat sigurado ka that there is conviction. Yan na po yung requirements. There must be certainty of conviction. Okay? So, kapag naka-take oath ka na, ang susunod ay case build up. Ayan. So, palalakasin po yung iyong reklamo. Case build up. Titignan po yan ng prosecutor. Kapag napagtanto po ng prosecutor na okay talaga, may mabigat kang ebidensya, conviction talaga yung kahahantungan ni alias Rene, then, irarapol na yun. Irarapol na kung kanino kang judge. Okay? So, eto po yung punto natin mga kaibigan. You brought alias Rene into Senate at isinalang mo siya sa live stream ng Senado. Natural. Lahat ng kanyang mga sasabihin, pakikinggan, panonoorin
ng lahat ng mga nanonood. May mga vloggers, may mga vloggers. Yung mga vloggers na yan, yung mga vloggers and influencers na yan, syempre, isi-share nila yan sa social media platforms nila. Magbibigay sila ng kanilang komentaryo, ng kanilang opinion. So yan po yung gagawin nila. Natural po yan. Hindi mo yan mapipigilan. So yung time na yan na pinagpipiestahan, habang ikaw ay tuwang-tuwa, naisip mo ba kung ano yung pakiramdam ni na Pastor Apollo Kibuloy, ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na napapahiya sa publiko? Gayong hindi ka naman korte. Bakit ko nasabi? Yung iniharap mo si alias Rene sa Senado, hindi ka naman korte. Ang tawag po doon, legislative inquiry. Kaya nga, ang dapat nating makita doon, kung yan ay legislative inquiry, ang hinahanap kong outcome is anong batas yung nabuo mo. Anong batas o saligang batas yung iyong naisulat nang humarap siya sa Senado. Kung meron kang maipakitang kahit balangkas ng saligang batas, I will support you. Oo, susuportahan kita, promise. Pero kung wala kang nagawang batas, ngek-ngek mo, natusuportahan kita, ano ko, tanga? Bobo? Diba? Ngayon, ganito lang yan, Senator Risa Hontiveros. Kung bumaligtad man itong si alias Rene, si alias Rene lang yung habulin mo. Pikon na pikon ka sa mga vloggers. Wala namang bearing yung mga vloggers na yan eh. Walang ano yan eh. Hindi yan makakatulong. Oo, hindi yan makakatulong. Busalan mo man ng kanilang mga bibig, ay hindi mo ikalilinis ng pangalan kung talagang marumi kang tao. Oo, kahit lagyan mo ng duct tape yung mga bibig ng mga yan, kung talagang makasalanan ka, kung talagang meron kang ginawang kalokohan, kung talagang binayaran mo ng 1 million si alias Rene, si VJ Almera, yun na yun. So, yun na lang guys, no? Kayo, sa tingin nyo, tama ba yung naiisip ko guys? Wala pong kasalanan yung mga vloggers. So, kung desidido po talaga at talagang 100% siyang inosente po itong si Risa, diretsuhin na niya si alias Rene, kasuhan na niya kaagad sa Regional Trial Court. Huwag na sa NBI. Diyos ko po, media mileage lang yan. Oo, media mileage lang yung NBI. Kasi hindi naman sila korte. Ang gagawin din ng NBI, i-endorse lamang din nila yan sa korte. Kaya bakit sa i-endorse pa? Ikaw na, diretso ka na. Di ba? Diretso ka na sa RTC, wag na dyan sa NBI. I-endorse ka pa nila eh. Aksayahin mo lang yung oras sila, media mileage lang yan eh. Diretso na, rekta na kaagad, punta ka na sa korte. No? Rekta ka na, diretso ka na sa korte. Huwag ka na magpabibo, pupunta-punta ng NBI. Meron ka pang pa-press con. Hindi yan makakatulong. Kung talagang masama ka. Oo, yun. So ito yung ilabas mo. Anong batas yung nagawa mo nang iniharap mo si alias Rene? Anong batas? Yung iyong naisubmit o naisumit eh. Pangalawa, pumikit ka nga. Yun panahon na sinisira mo yung kapalaran, yung buhay, minamantsahan mo yung reputasyon ni Apollo Kibuloy, former President Duterte, VP Sara Duterte. Naisip mo ba yung pakiramdam nila? Yung bigat ng kanilang nararamdaman kasi wasak na wasak sila sa mata ng publiko. Ngayon, nagbumirang. Ikaw ngayon ang nasa publiko. So si alias Rene ang patulan mo. Wag yung mga vloggers. Diyos ko.